Hi guys, hello, kumusta na kayo? Good day at salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Padswin ETV. At bago ko po ipagpatuloy ang vlog na ito, ay inihikayat ko po kayo na patuloy itong suportahan ang aking channel. Please subscribe, like, and share. Pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong post ko, ang pagbabalik ng Kuya Padswin ETV. Actually, sa nangyayari ngayon sa ating bansa ay hindi ako masyadong nagre-react pa. Although few weeks ago gusto ko na sanang mag-vlog, mag-comment sa mga nangyayari. Pero hinihintay ko yung stand namin ng Iglesia ni Cristo sapagkat ako po ay proud member ng Iglesia ni Cristo. And kanina, naglabas po ng pahayag ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng aming spokesperson, ang kapatid na Edwil Sabala. At yun po yung ipapakita ko. Ipaparinig ko sa inyo sa vlog na ito. At sana ay ito yung maging batayan ng lahat ng INC vloggers na sa pagko-comment, kung gusto pang mag-comment, sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Actually, it's more on adherence sa tinatawag nating rule of law ng ating bansa. Sapagkat meron tayong konstitusyon, may batas na sinusunod tayo, at ang stand ng Iglesia ni Cristo, yun po ang dapat na masunod sa ating bansa. Kaya pakinggan po natin ang kabuuan ng pahayag ng aming spokesperson, kapatid o Brother Edwil Sabala. Kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kayo, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na isyu, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo, di ba? Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo.
Oho. Malamang po, bagi ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Oho. Bako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter po. Yes ano po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating bansa. Ano ha? Kaya Edwin, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag ko kayo madadala na imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat ka Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayan po, mga mahal naming kababayan, ang kabuuan naging pahayag ng amin pong spokesperson o ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Edwil Sabala, sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Hindi ko na po ininterrupt, hindi ko na pinutol, at least napakinggan natin ang buo mula simula hanggang sa matapos yung segment na po na yon. At nawa ay naliwanagan po kayo na po wala po kaming plano itong mga susunod na araw na sinasakyan o binabalita ng ibang mga vloggers, no, na may plano raw ang INC sa mga susunod na araw, lalo na sa araw ng kaarawan ng dating Pangulo. Wala po. Paglilinaw yan doon sa naging pahayag ng kapatid na Edwil, ni hindi po yun nasagi o naging topic. Ano po? Sa ngayon, ano po, yun po ang aming stand, yun ang aming magiging punto de vista sa lahat ng ito, at nawa ay naging malinaw po kung saan kami nakapunto ngayon. Wala kaming pinapanigan na anumang political na individual, kundi ito po'y panawagan upang mapanatili ang kapayapaan, pagkakaisa, at pagsunod sa batas na umiiral sa bansang ito
na atin pong minamahal. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pagsuporta. God bless us all. God bless the Philippines. Nawa mamalagi po ang kapayapaan ng bawat isa. Thank you. God bless. Smile, 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 smile. Don't forget to smile, smile, smile. Kung bago ka pala sa channel ko, paki-like, paki-share, paki-subscribe, paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong vlog videos na i-upload. Salamat sa support! Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.